Sa eksena na ito, ang focus ay sa isang hindi kilalang tao na kamakailan lang ay tumawag sa camp. Kasama niya ang kanyang bodyguard at pinag-uusapan nila ang mga kamakailang pangyayari. Sinabi ng bodyguard na ang kampo ay pinadala na si 005 para sa isang misyon. Ang hindi kilalang tao ay nagpahayag ng pagtataka sa desisyon ng kampo na magpadala ng isang tinatawag na The Numbers para sa ganitong uri ng misyon na nagpapakita ng kanyang interes at posibleng pag-aalala sa mga galaw at estratehiya ng kampo. Dagdag pa ng bodyguard, kamakailan lamang ay may mga hinala tungkol sa kampo. Upang matiyak na matagumpay ang mga misyon, ginagamit ng kampo ang kanilang pinakamahusay na opsyon. Ang hindi kilalang tao ay nagpapahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kalagayan ng The Numbers o mga miyembro ng isang lihim na organisasyong militar sa ilalim ng Iron Corporation. Ipinapaliwanag niya na ang kampo ay orihinal na itinatag upang magsanay ng isang espesyal na unit na pang-eksperimento na binubuo ng 100 tao. Ang mga miyembro nito ay sumailalim sa matinding pagsasanay at mga labanan kung saan sa huli, tanging 40 lamang ang nakaligtas. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, nagsimula ang mga miyembro sa kanilang mga aktibidad at sa maikling panahon, ang Iron Corporation ay nakamit ang malaking paglago at nakalikom ng higit pang yaman kaysa dati. Ang tagumpay na ito ay bunga ng mga lihim na operasyon na isinagawa ng mga miyembro ng unit. Gayunpaman, isang trahedya ang naganap nang ang mga miyembro ay trinaydor ng isa sa mga lider nila na nagresulta sa pagkamatay ng maraming numbers. Dahil dito, ang kampo kung saan sila nagsanay ay halos bumagsak at muntik ng tuluyang masira. Mula noon, nagpatuloy ang operasyon ng kampo sa ilalim ng natitirang mga miyembro ayon sa utos ng hindi kilalang tao. Matapos ang insidenteng iyon, nag-hire ng bagong mga mercenaries ang kampo para sa pagtupad ng mga misyon. Inamin ng hindi kilalang tao na nararamdaman niya ang kahihiyan kapag iniisip niya ang mga pangyayari at pinagminilayan na sana ay mas mabuti niyang nakontrol ang sitwasyon. Lipat ang eksena ng magkaharap na sina Eugene at 05 sa isang lugar kung saan sila ay makakapag-usap ng walang abala. Ipinapahiwatig ng kanilang pag-uusap ang kanilang koneksyon sa isang nakaraan at lihim na organisasyon. Si 05 na nagulat ay nagsalita kay Eugene na tinawag niya bilang 001 na hindi niya inaasahang buhay pa ito. Sinabi niya na mukhang maayos ang buhay ni Eugene kumpara sa inaakala niyang patay na ito. Tugon ni Eugene, kung hindi alam ni 05 na siya ay buhay pa, malamang hindi si Mad Dog ang nagpadala sa kanya dito. Nagulat si 05 sa tanong ni Eugene, at nagtanong kung alam ba ni Mad Dog na buhay pa si Eugene. Naisip ni 05 na nagagalit kay Mad Dog kung bakit itinago nito na buhay pa si 001. At nagtatanong si Eugene kung ang target ni 05 ay narito sa Korea, na ikinagulat ni 05 ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tinanong ni Eugene kung ang target ba ni 05 ay mula sa SW. Tumugon si 05 na parang nagbibiro o nagpapahiwatig na walang kabuluhan ang kanyang pagsasalita sa harap ni Eugene. Sa puntong ito, inilabas ni 05 ang kanyang baril, at agad binaril si Eugene, ngunit mabilis itong naiwasan ni Eugene habang siya ay tumatakbo papalapit kay 05 para ilunsad ang kanyang suntok. Ngunit, nakatutok pa rin ang kanyang baril kay Eugene, na siya namang pinigilan ni Eugene sa pamamagitan ng pagpalo sa kamay ni 05 upang mabitawan nito ang baril. Agad namang kinuha ni 05 ang kanyang kutsilyo at inatake si Eugene ng sunod-sunod na hiwa na lahat ay naiwasan ni Eugene. Nakakita si Eugene ng tamang pagkakataon para hawakan at pilipitin ang kamay ni 05 at ipitin ito sa kanyang dibdib. Ngunit, hindi sumuko si 05, tinanggal niya ang kanyang kamay mula kay Eugene, sinipa siya, at muling inatak gamit ang kutsilyo. Naiwasan muli ito ni Eugene, hinawakan niyang muli ang kamay ni 05, itinulak siya hanggang sa masandal si 05 sa pader, pinilipit ni Eugene ang katawan ni 05 at itinulak siya ng malakas sa lupa. Kahit na matinding pag-atake ang natanggap ni 05 mula kay Eugene, nagawa pa rin niyang atakihin si Eugene gamit ang kutsilyo upang makalayo si Eugene sa kanya. Ngunit, hindi rin sumuko si Eugene at sinubukan niyang sipain si 05, na matagumpay na nablok naman ni 05 at sinipa si Eugene sa binti na ikinagulat ni Eugene at ikinabagsak niya sa lupa. Agad na inatake ni 05 si Eugene gamit ang kutsilyo,
Ngunit naharangan ito ni Eugene at napilipit niya ang braso ni 05, nakuha ang kutsilyo, at noong handa na siyang hiwain ang leg ni 05, bigla silang natigil at nagtitigan. Ngunit sa sandaling iyon ng pagtigil nila, ginamit ni 05 ang pagkakataon na sipain si Eugene upang makalayo siya dito. At agad tinanong ni 05 si Eugene kung ano ang kanyang ginagawa, na tila inaakusahan siya ng pag-aatubili na patayin ang isang dating kasamahan. Si Eugene ay nanatiling tahimik at tanging nakatingin lamang kay 05 habang siya ay nagsasalita. Nagpatuloy si 05 sa pagsasalita, tinatanong si Eugene kung bakit siya nag-aatubili na patayin siya, na parang hindi siya makapaniwala na may pag-aalinlangan si Eugene sa pagpatay sa kanya, lalo na matapos umano'y maging dahilan ni Eugene ng kamatayan ng 26 sa kanilang mga kasamahan. Sa eksenang ito, nagpapatuloy ang matinding konfrontasyon sa pagitan ni Eugene at 05. Sinabi ni 05 na kahit na ang kanilang mga kasamahan ay gumagawa ng kung ano-ano, sila ay mga kasamahan pa rin na nakasama niya sa mahirap na yugto ng kanyang buhay. Binanggit din niya na ang mga kasamahang ito ay nagtiwala at sumunod kay Eugene. Habang sinasabi ito ni 05, nanatiling tahimik si Eugene at nakikinig lamang. Inakusahan ni 05 si Eugene na ang kanyang kasakiman ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Sa puntong ito, sumagot si Eugene na hindi niya kailanman pinatay ang kanyang mga kasamahan. Nagulat si 05 sa sagot ni Eugene. Ipinaliwanag ni Eugene na pinigilan lamang niya ang mga taong humabol sa kanya batay sa mga utos mula sa kampo, ngunit hindi niya sila pinatay. Matapos marinig ang paliwanag ni Eugene, nagbigay reaksyon si 05 ng pagkainis, tinatawag itong kabaliwan. Sumunod ay sandaling katahimikan habang nagtitigan ang dalawa. Si 05, nagtatanong kay Eugene, inusisa kung sino nga ba ang pumatay sa mga kasamahang pinigilan ni Eugene. Sinabi ni Eugene na bagamat hindi na makakalaban pa ang mga nasabing kasamahan, matapos niya silang pigilan, hindi rin sila nasa kalagayang nakamamatay. Inamin ni Eugene na nalaman lamang niya ang tungkol sa kanilang pagkamatay pagkatapos ng mga pangyayari. Nag-isip si 05, tinatanong sa sarili kung hindi nga ba si 001 o si Eugene ang pumatay sa mga numbers, sino kaya ang may kagagawan nito? Ipinahayag ni 05 na kahit sabihin ni Eugene na hindi niya pinatay ang kanilang mga kasamahan, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na tinalikuran niya ang kanilang grupo. Sinabi ni Eugene na may ilang bahagi ng kanyang alaala ang bumalik. Inamin niya na hindi niya kayang pumatay ng mga inosenteng sibilyan ayon sa utos ng kampo, na nagpapakita ng kanyang moral na pagtutol sa mga utos na iyon. Ito ay ikinagulat ni 05. Sumagot si 05 na may pagbuntong hininga, kinikilala ang pagbabalik ng ilang alaala ni Eugene at nagkomento na iba na ang tingin ni Eugene kumpara sa nakaraan. Parang siya ay isang ganap na ibang tao ngayon. At matapos sabihin ni Eugene na hindi si Mad Dog ang nagpadala sa kanya para patayin siya, nagbigay reaksyon si 05 na tila naiinis pa rin kay Eugene at tinawag siyang bata na nakakainis pa rin tulad ng dati. Biglang nagbago ang sitwasyon nang bumato si 05 ng mga kutsilyo kay Eugene na kanyang naiwasan. Ngunit, ang tunay na layunin ni 05 sa pagtapon ng mga kutsilyo ay upang makakuha ng tamang pagkakataon na makuha ang baril na nakita niya sa lupa. Nakuha niya ang baril at agad na binaril si Eugene, ngunit nakatakbo si Eugene upang magtago. Matapos magtago si Eugene, agad namang tumakbo si 05 palayo. Nang mapansin ito ni Eugene, sinubukan niyang habulin siya, ngunit huli na at nakatakas na si 05. Sa puntong ito, kinuha ni Eugene ang kanyang mobile phone para tumawag. Nagbago ang eksena sa lugar kung saan naroon si Annie at Lieutenant Chan. Napansin ni Annie na lumalapit ang kanyang bodyguard sa kanya. Gayon din sa lugar kung saan naroon si Yuna kasama ang kanyang mga kaibigan, lumalapit din ang mga bodyguard sa kanila. Mukhang alam na ng lahat na may nangyaring seryosong sitwasyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa lugar kung saan naroon ang chairman. Ipinapakita ang reaksyon ng chairman at ang kanyang bodyguard sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ng bodyguard ng chairman na ayon sa isang babala, ang mahahalagang tauhan ng SW ay naibalik na kasama ang mga security guards. Tumugon ng chairman na nangyayari na naman ito. Inaasahan niya sa isang antas na maaaring magkaroon ng problema nang simulan niyang makipag-ugnayan sa industriya ng munisyon, ngunit hindi niya inakala na mangyayari ito muli. Lumipat ang eksena kay 05,
na nag-iisip tungkol sa hindi pagpapaalam ni Mad Dog na buhay pa si Eugene kahit na alam niya ito. Nagtataka si 05 kung bakit hindi siya sinabihan ni Mad Dog at gusto niyang itanong ito ng direkta, ngunit hindi niya magawa dahil gusto niya siya ang makaalam muna ng dahilan. Naalala ni 05 ang mga sinabi ni Eugene kanina. Napinigilan lamang niya ang mga taong humabol sa kanya, ayon sa utos ng kampo at hindi niya sila pinatay. Nagtataka si 05 kung sino nga ba ang pumatay sa mga numbers, kung hindi si Eugene, at nag-iisip siya kung maaaring may ibang tao sa likod ng pagkamatay ng iba pang mga miyembro at ito ay nagdudulot ng pagkalito at frustration kay 05. Biglang nagbago ang eksena nang may kumatok sa pinto ni 05. Lumabas na parang delivery man ang taong kumatok, ngunit may dalawang lalaki na nagtatago sa likuran niya, na armado ng baril. Isa sa mga lalaki ay gumamit ng kasangkapan para puwersahang buksan ang pinto. Nang makapasok sila, wala silang nakita sa loob at nagpa siyang maghiwa-hiwalay para maghanap sa bawat sulok. Nang ang isa sa mga lalaki ay malapit nang pumasok sa isa pang kwarto, bigla siyang binaril sa ulo ni 05. At agad na binaril din ni 05 ang natitirang kalaban at bumagsak sa sahig. Habang ang isa pang kalaban ay buhay pa at sinusubukang gamitin ang kanyang baril para lumaban, pinigilan ito ni 05 gamit ang kanyang paa. At agad tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanila. Gayunpaman, hindi sumagot ang tao, kaya't walang pag-aatubiling binaril ni 05 ang taong ito sa ulo at lumakad palayo. Habang naglalakad si 05, nag-iisip siya na ang mga umaatake ay hindi mula sa SW. Naniniwala siyang hindi gagamit ng baril ng hayagan ang security team ng bansa. Nanghihinala siya kung maaaring galing sa parehong organisasyon ang mga umaatake na kinabibilangan ni 001. At nagbago ang eksena habang naglalakad si 05 sa kalye. Napansin niya ang isang tao sa kanyang harapan na agad siyang binaril, na agad nakaiwas si 05 at tumakbo sa isang sulok upang magtago. Gumanti siya ng putok at tinamaan ang kalaban sa ulo. Ngunit, lumitaw ang mga kalaban mula sa magkabilang gilid at binaril siya. Sa gitna ng kanyang labanan, nagtataka siya kung paano at kailan siya napaligiran ng mga ito. Habang nasa tensyonadong sitwasyon, napansin ni 05 na may isa pang tao na nakikipaglaban sa kabilang panig ng kanyang mga kalaban. Nakita niyang nagtagumpay ang taong ito sa pagpapabagsak ng mga kalaban ng mabilisan. At sa kabilang panig, napansin ng isa pang kalaban ang tao na tumulong kay 05 at handa na itong magpaputok. Ngunit, napansin din ito ni 05 at agad niyang binaril sa ulo ito. Nang matapos na ang labanan at napabagsak na ang lahat ng mga kalaban, tumuon si 05 sa pagtingin sa taong tumulong sa kanya. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.